Babala ito ay bawal sa mga bata na nais manood ito ay para lamang sa mga wastong gulang na. Ang ating bida ay galing sa kanyang trabaho at tawagin na lang natin siya sa pangalang Marco. Kasama naman nito ang dalawa niyang matalik na kaibigan na sina Ana at Maria mula ng pagkabata hanggang ngayon. Masaya nila itong sinalubong subalit di naman ito kinatuwa ni Marco dahil palagi na lang daw ang dalawa ang kanyang nadadatnan sa loob ng bahay. Bigla na lang naalala ni Marco nung mga bata pa sila kung gaano itong ka-cute si Maria. Pero ngayon daw ay talagang malaki ang pinagbago nito dahil talagang malaki nga naman. Inutusan pala ito ni Maria na bumili ng puday, pudding pero di niya nakita ang chat nito kaya naman pinagalitan niya ito. Minsan na lang daw kasi itong utusan ay di pa niya nagawa. Gayunpaman, pinili na lang ni Marco ang maligo kaysa makipagtalo sa babaeng dalawa ang bibig. Bigla namang pumasok si Maria at sinabing umalis ang ating bida dahil siya daw dapat ang gagamit ng paliguan. Paliwanag ni Ana na may mamahalin silang nilagay sa tubig na dapat ay para sa kanilang dalawa. Nakaisip ng plano si Marco at sinabing kasya pa naman daw si Maria sa batya kung wala na talagang ibang paraan. Di naman nagpatalo si Maria at nagpa siya itong maligo kasama si Ana dahil nakasuot naman daw sila ng swimsuit. Nauna nang tumabi si Ana sa ating bida kaya naman di na alam ni Marco ang gagawin sa mga oras na ito dahil ang kanyang .45 caliber ay nauuntog kay Ana. Ilang sandali pa ay sumabay na din sa kanilang dalawa si Maria at pagkatapos ng ilang sandali ay nauna na rin ito sa kanilang umalis. Kinagabihan ay di maalis sa isipan ni Marco ang nangyari sa kanya sa paliguan at di natin alam kung ano ang gagawin niya. Ayon sa kanya ay mukhang di maganda ang matulog kasama ang dalawang babae dahil hindi na daw sila mga bata ngayon. Gayunpaman, ang kanyang manok ay tila gustong tumilaok kung kaya't kanyang tinanong si Ana para sa kanyang problema. Ngunit ang kanyang napagtanungan ay si Maria na narinig ang lahat ng kanyang mga sinabi. Si Ana na nasa kabilang pwesto ay di lang man niya napansin. Gulat na gulat si Maria sa kanyang mga nalaman pero paliwanag naman ni Marco sa kanya na isa lamang yung prank at sinabi rin niya na kailangan niya si Maria ngayon kaya naman magkasama silang nagmariang palad ng gabing iyon. Kinabukasan, habang naglalakad si Marco ay kanyang iniisip kung ano ang gagawin ng kanilang mga magulang sa kanya. Ilang sandali pa ay biglaan niyang makakasabay si Maria sa kanyang paglalakad. Sinabi ni Marco na sa tingin niya ay di maganda ang mag-cutting classes ngunit tinignan lang siya nito ng masama sapagkat kasalanan daw naman niya yun. Bakit hindi mo napigilan at hinayaan mong tumilaok yang manok mo kagabi? Dagdag na tanong ng babae sa kanya. Gayunpaman, hindi daw akalain ni Maria na sasabihan siya ni Marco ng maganda ito kaya naman maswerte pa din siya dahil binaliwala ang kanyang kasalanan. Ilang saglit pa ay bigla na lang itong niyakap ni Marco dala na din ang kanyang nararamdaman sa kanya at sinabing kanyang naaalala yung batang Maria na lumayo sa kanya. Iniisip niya na nababaliw na ito dahil sa mga sinabi ni Marco, ngunit kung pwede daw ay kanilang ipagpatuloy ang ginawa nila kagabi at ipagkaloob daw ni Marco sa kanya ang kanyang first mula sa kanya. Naghalikan na nga ang dalawa habang ikaw ay naiinggit sa mga oras na ito. Okay lang yang mga idol, parehas lang naman tayo. Hiningi na nga ni Marco ang permiso ni Maria at pumayag naman ito kaya naman nagkaroon ng ID ang bida para pasukin ang mahiwagang dungeon ni Maria. Nagtataka si Marco dahil hindi binabasa ni Maria ang kanyang mga chat mula nang mangyari ang bagay na yun. Bigla namang dumating si Ana at sinabing hindi uuwi ng bahay si Maria kaya naman tulungan na lang daw siya nito sa kanyang exam. Masaya naman silang nagsimula sa kanilang pag-aaral subalit laging may nababanggit na paliguan. Dahil dito ay hindi makapag-focus si Marco dahil tila may mangyayari na namang maganda sa mga oras na iyon. Ginoo, magandang balita. May nangyayari na. Ilang sandali pa ay bigla na lamang siyang nilapitan ni Ana sabay hinalikan ng walang dahilan na talaga namang nakakawaw. Napag-alaman na wala ito sa kanyang sarili kaya pilit siyang pinapakalma ni Marco ngunit lumalabas na nagseselos ito kay Maria at sinabing gusto niya din daw. Ito na nga ba ang sinasabi ko at Jay dagdag nangyari na nga ang paborito mo. Nagpasalamat si Ana kay Marco dahil talagang tiyak na makakapasa siya dahil na din sa gatas na kanyang natanggap. Dito ay magkakasama ang tatlo habang kumakain sa isang lugar. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Maria dahil magsisimula na ang kanilang palabas. Pero ang totoo ay umuiwas siya kay Marco. Pagkatapos naman ay isang masungit na tingin ang kanyang pinakita kay Marco na tila ba may gusto itong mangyari.
Hindi rin naman tanga ang ating bida sa pinapakita ni Maria kaya naman nagpa siya na itong kausapin siya at kanya itong sinama sa isang lugar upang kausapin ito ng mag-isa. Kung ikaw ay nanonood nito malamang alam mo na ang mga sunod na mga nangyari sa locker room na yan, isa kang legend. Ano ba ang ginagawa natin dito? Tanong na nga sa kanya ng babae. Ika na nga ni Marco kung ano ang dahilan at di nito pinapansin ang kanyang mga chat, tungkol daw ba ito doon sa nangyari sa kanilang dalawa. Masyado daw kasi siyang nahihiya tuwing nakikita niya si Marco pagkatapos ng masarap na pangyayaring iyon. Nagpasalamat naman ang bida sa kanya dahil sa mali niyang akala at sinabing wag na itong aalis sa kanyang tabi kung hindi maghahanap daw siya ng ibang putahe. At yun na nga mga idol at naglaban na si Tandang at inahing manok sa loob. Teka mga beshi, narinig nyo ba yung narinig kong umaalulo sa loob? Tanong na nga nila sa bawat isa nang narinig nila ang ingay at pagkatapos ay agad ding umalis. Sa kabila noon ay laking pagdududa naman ni Ana sa ilang minutong magkasama ang dalawa na baka sa kanila na may magandang nangyari. Sa pagkakataong ito ay talagang nakaramdam ng matinding jealousy si Ana sa kanyang damdamin. Nagsimula na ang palarong takbuhan ngunit wala itong kasama sa kanyang pagtakbo. Dito ay naisipan niya na lang na si Marco ang gawin niyang partner at agad niya itong isinama sa palaro nila. Ayon kay Marco ay talagang napagod sila sa ginawa nilang iyon ngunit tiyak na mas manghihina pa daw sila mamaya sa magandang paraan na gagawin nilang dalawa. Lumipat na nga ang eksena sa isang silid kung saan silang dalawa ay magkasama. Dito ay tinanong siya ni Ana kung ano at bakit silang dalawa ni Maria ay magkasama kanina, ano daw ang kanilang ginawa. Todo paliwanag na nga ang bida at sinabing kanya lang namang sinamahan si Maria upang magpalipas oras sila. Maya-maya ay lumapit siya kay Marco at ibinigay ang isang papel na may nakasulat na mag-subscriber ka na Oni-chan. Oni-chan. Ano daw ba ang nararamdaman ni Marco pagkatapos ng ginawa nilang pag-aaral noon, hindi daw ba ito naging masaya? Aaminin na sana ni Marco ang taong gusto niyang makasama, subalit alam ni Ana ang katotohanan at wala naman daw siyang pakialam dahil ang gusto lamang niya ay ang malaking orasan ni Oni-chan. Naglaban na nga ang dalawang panig na muntik pang mabuking nang narinig ito ng dalawang babae sa ibaba habang si Maria ay nilalamok na sa kakaante sa kanilang dalawa. Sa kanya namang paggising ay agad na bumungad sa kanya ang masarap na si Maria na naghahanda ng kanyang almusal. Nagulat nga si Marco dahil sa kakaibang niyang kinikilos. Sinabi kasi sa akin ng kaklase na mas gaganda ako sa paningin mo kung ipagluluto kita suot ang magandang apron na binili ko pa online Oni-chan, ika na nga ni Maria sa kanya. Yun na nga mga idol, imbis na nagaluto ay nagalulo. Makikita naman natin si Ana na tumatakbo at kanyang nadatnan ang dalawa na parang walang nangyari. Ano ang amoy na ito? Amoy gatang malagkit. Ginataan ba ang ating ulam ngayon? Ika na nga ni Ana sa kanilang dalawa. Kitang-kita ang pagkagulat ng dalawa sa tanong na iyon ni Ana at sinabing kung ganun daw ay nahulaan niya kung ano ang nilutong ulam ni Maria. Habang pauwi nga ang tatlo galing sa resort ay nagpasya na si Maria na tanggapin ang mga nangyari at mga susunod pang mangyayari sa kanilang best trio. Dito na magtatapos ang ating recap at huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video nating ito. Salamat po.